So, magandang araw sa inyo mga ka-diary. Welcome back sa channel natin. Meron binigay sa akin na i-review yung handler ko. Naisipan ko na i-reviewin din dito, ilagay din dito sa ating channel para kung gusto niyo bumili, aware na kayo kung ano yung mga special features niya, yung mga tunog niya, yung mga posibleng magiging quality niya pag binili ninyo. Ito yung Shinran OWS39 Pro Single Ear Wireless Bluetooth Earbuds High Battery Long Range Digital Display, or in short HQ AI A1 Pro 9. Ito yun. So ayun nga mga ka-diary, pag-usapan natin to. Pero bago natin pag-usapan ang naturang earbuds na to, ito na muna yung inside the box ng naturang earbuds na ito. So yung inside the box mga ka-diary, ayan, plastic lang siya na may ziplock. So ang tendency niyan is, meron dyan is yung one ear na Bluetooth earbuds, tapos meron din siyang instruction manual, tapos meron din siyang charger na libre dun sa pouch na nilagyan niya. So ayun na nga, yan yung kabuuan ng mismong lalagyanan mga ka-diary. So ayun na nga, tignan muna natin yung ano mga ka-diary. Titignan muna natin yung pinaka special features niya dito kung totoo. Ito, kung nagro-rotate ba talaga ang naturang earbuds na to, yung earbuds na ito mga ka-diary. So, or nagro-rotate siya 180 degrees. Tapos ito yung speaker niya sa mismong dito niya. So pagka bumili ka na itong product na to, meron din siyang kasamang instruction manual. Kaso lang yung instruction manual niya is Chinese, hindi mo rin siya maiintindihan. So no use rin to yung instruction manual niya mga ka-diary. So ito naman, may libre din siyang sarili niyang charger mga ka-diary. So paano nga ba ako nagkaroon ng ganito? Bali dalawa to. Yung isa na kay Myra, na kay Ate Myra, na binigay ko kasi sa kanya para gamitin niya. So all in all naman kasi mga ka-diary, hindi naman ako nadismaya sa product na to. Kasi kung quality lang sa quality, mas quality to kaysa sa binibili namin na ni Ate Myra na ipapakita ko sa inyo dito sa ating screen. Kasi yung maliit na ganyan, nasira, matibay naman siya, pwede mo naman siya ibalik pagka na-accidentally mo nahulog, hindi naman siya masisira. Ito kasi kahit na-testing ko to na nahulog, hindi siya mabilis mag-crack yung dito niya. Although yung isa naman kasi na ginagamit namin ni Ate Myra na pinapakita ko sa inyo na wireless one ear Bluetooth mga ka-diary is matibay naman talaga. Kahit ibagsak na bagsak mo, nahulog mo, hindi naman siya ganong mabilis masira. Pero kalauna nasisira din siya mga ka-diary. Tapos ang nakalagay rin kasi sa special features niya, hindi daw masakit sa tenga, which is totoo naman. Kasi yung ginagamit namin ni Ate Myra na nasa screen niyo ngayon is wala siyang rubber dito. Wala siyang parang soft rubber na nakasupport sa tenga mo. Plastic lang siya, purong plastic siya. Ito kasi mga ka-diary, ang earbuds na to may rubber siya na hindi masakit sa tenga kahit matagal na nakadikit na ginagamit mo. Tapos sa kainaman din naman kasi sa kanya is left ear
left to right ear siya. Pwede siya sa kaliwa, pwede siya sa kanan. Yun lang yung pinagkaibahan sa ginagamit namin ni Ate Myra na earbuds na katulad na nasa screen ninyo. So, dadako naman tayo sa sounds. Magbe-features ako sa inyo ng sounds, mga ka-diary. Ito ay based sa screen recording ko lahat-lahat. Mag-uumpisa tayo sa music, tapos sunod sa games, tapos sunod sa ang ipapanghuli natin is yung YouTube, mga ka-diary. So, panoorin nyo to, ang naturang voice over video ko, mga ka-diary. So, ito naman yung quality ng tunog sa music ko. Bale, mga ka-diary, okay naman yung tunog niya, malakas yung sounds niya, mga ka-diary, and at the same time, the quality, wala rin naman ako masabi. Ito yung normal na volume nito kapag nagpapa-music ako, mga ka-diary. So, ayun na nga, mga ka-diary, hindi ko na ito papatagalin. All in all, okay naman yung sounds, yung pagkabuo ng music sa mismong music player ko, mga ka-diary. So, habang ginagawa ko itong video na ito, naglalaro rin ako gamit ang earbuds, mga ka-diary. So far, okay naman siya, hindi siya malag, hindi nakaka-apekto sa laro, mga ka-diary. Sobrang ganda naman ng quality ng, pero yung lakas niya, mga ka-diary, sa laro, hindi siya yung sobrang kasi naka high volume na ako, medyo mahina siya ng konti, pero okay naman din. Yung quality, buong-buo naman yung naturang sounds niya, mga ka-diary. So far, mga ka-diary, hindi siya yung tipong sound quality na inaasahan ninyo, pero sa lakas naman din, okay naman yung lakas niya, wala naman akong masabi dun. Hindi naman siya nakaka-apekto sa Overlord and Tyrant have fallen. Balliste have spawned. nakaka-apekto sa laro. Bayan mo kung ayun. Enemy has been slain. Para sa akin, mga ka-diary, yung sounds niya sa rating is, i-rate ko yung sounds niya. Your turret has been destroyed. Nasa 8. Nasa 7. Kind of 7 lang. Kasi kung ako tatanungin, kasi gusto naman, sa akin, gusto ko kasi yung malakas yung sounds sa game, sa music, sa lahat. Pero yung na to kasi, mga ka-diary, yung dito kasi is dito kasi, mga ka-diary, yung quality niya is sobrang hina. Nasa mid volume lang yung tunog sa laro. So ayun lang pero yung yung quality ng voice ng announcer ng mga is okay naman. Hindi siya nakaka-affect sa turret has been destroyed. overall na laro. Kung ako tatanungin, maganda naman yung tunog niya kasi. So ito naman, offline tayo, mga ka-diary. Wala akong ngayon for mga RPG game dito sa ko. So ipapakita ko lang sa inyo.
Okay naman yung ano niya, yung sounds. Okay naman yung quality niya kahit sa offline game. Okay naman yung ano, yung tunog niya. Depende, kasi sa offline ko, ito yung labas nito eh. Pero sa Nintendo kasi mayroong mga laro doon, kung magagamit kayo ng mga ng emulator app, may mga ano doon na hindi kaaya-ayan tunog. Kaya ito yung ginamit ko bilang sample mga ka-diary. So far, okay naman siya. Yung quality ng tunog, yung lahat, okay naman siya mga ka-diary. So, ayun na nga. Tapos na tayo mag-testing ng quality at saka tunog ng ating Bluetooth earbuds na pinapanggil sa akin. So, ayun na nga mga kaka-diary. Hindi ko na to maaaring palakasin ang sounds na ito na galing na in-screen recording ko mismo galing sa YouTube mga ka-diary. Kasi kung ano yung naririnig ninyo sa earbuds ko, yun din yung naririnig nyo dito kasi once na pinalakasan ko pa, hindi nyo maririnig masyado ang voice over ko mga ka-diary. Sobrang lakas niya pagdating sa YouTube mga ka-diary, and at the same time normal din yung tunog niya. So dadako naman ako mga ka-diary sa offline game na in-screen recording ko rin mga ka-diary para marinig yun rin mismo kung ano yung tunog pagka naka-offline game tayo mga ka-diary. Sa quality naman na dadako naman tayo mga ka-diary sa quality ng battery niya. Sa quality ng battery niya, okay naman. Pag nagko-calls ka, nag-receive ka ng calls, palakas naman yung impact ng calls niya mga ka-diary. Kasi yung ginagamit namin ni Ate Myra, pag hindi ka nakachamba na malakas yung tunog ng mismong ito niya mga ka-diary yan. Mahina talaga yung sagap ng receiving tsaka outgoing calls mga ka-diary. Kaya kailangan ko pa ng mag-speaker para marinig ko yung pag-uusap namin ng kausap ko. Yung speaker niya, yung piece niya na to, malakas din sa yung tunog lahat-lahat. Pag-usapan natin yung battery. Magmula kagabi, hindi ko pa ito na-charge. Ginamit ko siya ng ilang oras, hindi pa rin siya nalulubat. Kasi sabi dito kasi is 12 hours earbuds battery life. So, hindi ko rin alam kung aabot siya ng 12 hours, pero based sa experience ko sa mga ganito, kasi sinabi din doon sa features doon sa binilahan ko sa shop na yon is yung ginagamit namin ni Myra is 10-12 hours din. Kaso lang, nang wala pang ilang oras, mga 4 na oras ko pa na ata nagagamit, is lobat na siya. Ito kasi, mahigit na 3 oras ko lang ginagamit, hindi pa rin siya mabilis malobat. Sobrang kunat ng baterya niya na kayang umabot yata ng whole day. Hindi ko, half a day mga ka-diary. Hindi ko pa rin susubukan hindi ko pa siya nasusubukan na buong araw gagamitin kung ilang oras siya malolobat mga ka-diary. Pero sa susunod na video na natin yan gagawa, no? Mga ka-diary. So all in all, ang mahirap lang dito yung rotational niya kasi nga kasi yung sa single ear na binibili namin ni Myra is dito lang siya sa kaliwa ginagamit. Ito kasi double. Nakakalito lang talaga mga ka-diary. Pero yung overall performance niya para sa akin kung okay naman siya mga ka-diary.
Kasi kaya kami nagkaroon ng ganito ni Ate Myra. Dahil nga pinapareview sa amin ng isang streamer, mga ka-diary, yung naturang product na to, which is kung po pwede ba siya gamitin sa pang streaming niya. Hindi siya advisable na kasi sa isang live streamer kailangan nila ng high quality of sounds. Ito kasi nasa mid volume lang yung sounds nito pag sa laro. And at the same time, kung maglalaro ka ng normal tapos kung pang screen recording tapos ito yung gamit mo, pwede kasi buo naman yung tunog ng mismo mic niya. Pwede siya pang screen recording ng mga laro ninyo, or may gusto kang screen recording for the vlog, okay naman siya. Okay, overall performance, okay naman, wala namang problema. So, may libre na rin, gaya nga sa nauna kong video, may libre na rin siyang charger. So, fast charging, hindi ko pa nasusubukan kasi hindi pa nga nalulobat ito. Pero sa susunod na video, gagawan ko uli na reaction video tong Bluetooth na to. Kung ilang oras siya na lobat, mga ka-diary. So, sa part ni Ate Myra na nasanay sa kaliwa, katulad ko rin, medyo nakakalito lang sa umpisa, pero pagka nagamay nyo na itong na to, yung Bluetooth, one ear Bluetooth earbuds na to, madali lang din naman, mga ka-diary. So, hanggang dito na muna yung video natin na to. Salamat sa panonood, mga ka-diary. Kung nagustuhan nyo to, mga ka-diary, yung reaction video ko sa speaker na to, sa review ng speaker Bluetooth na to, please don't forget to like, share, and subscribe. At isesend ko pala ito, yung link ko saan ko nabili. Pero mga ka-diary, asahan ninyo na matagal yung delivery nito kasi galing pa to sa ibang bansa. Yung kinuha ko ng seller na to. Pero pag bumili ka doon is buy one take one na. Ilalagay ko yung link sa baba. So, yun lang, mga ka-diary. Salamat.